Pupunta tayo sa sa pinapalinisan na tataniman ng luya. Yan si Sol, ang aming master cutter ng mga damo. Siya lang yung naglinis nito hanggang dun. Isa, dalawa, tatlo, pang-apat na araw na niya ngayon na naglilinis. Yan, naglilinis siya, nalilinisan niya. Maluwag-luwang na rin yung nalinisan niya. Dahil may project tayo dito sa Dahil nung nakaraan, tinaniman ko to ng gulay. Ang dami yun, no? Yung part na yan, gulay. Nasira yung gulay dahil yun yung time na masyadong binaha yung lugar namin dito sa Agusan del Sur. Talagang tuloy-tuloy yung ulan. So lahat ng tanim namin nasira. Pati yung mga bawang na tinanim ko dito, sira lahat. Walang napakinabangan. So yung pagod dito sa paglinis talagang walang nangyari. So ngayon na naman, talagang ganyan part sa pagiging farmer, ang mga losses talaga. Maraming losses talaga na nangyayari. Pag nagfa-farm ka, expected yan. Kaya wag kayong magtaka kung mahal yung mga bilihin, kagaya ng mga gulay. Dahil talagang maraming losses pag nagfa-farm ka. Itong area na to na pinalinisan ko, tataniman namin ng luya. Kaya pinalinisan ko. Kasi nisip ko yung luya maganda siya dahil kahit na kumbaga madamuhan siya, na hindi naman sobrang daming damo, may mga damo-damo, nakaka-survive talaga. Kaya pinalinisan ko siya, talagang maluwang na rin naman para taniman ko ng luya. 1 year yung harvest, kumbaga talagang ka na. So baka magiging success naman yung pagtatanim dito. Parang ipon ko lang, magiging ipon ko na lang din siya. Dahil dati talagang nagbababoy-baboy din ako. Marami akong baboy dito. Nagkaroon ng problema dahil may mga sakit. So maraming natamaan, namatay yung mga baboy. So ayun, losses na naman. So, ngayon, tong area na to, yung doon banda, hindi ko mataniman yun ng doon banda, pero pinapalinisan ko lang din, hindi ko masyadong natataniman dahil pag once na bumaha or malakas yung ulan dito, nag-i-stack dyan yung tubig. Pero balak kong lagyan ng parang exit ng tubig. Pero gagastos ka muna talagang gagastos ka. Magastos. Kaya dito muna ako nagfo-focus sa matataas na part. Yan, nagpapalinis. Pinapalinisan. Isang tao lang yung naglilinis. Dahil sabi naman niya, kaya naman niya. Mabuti na lang, may pambigas-bigas, ganun lang. May mga puno din to na hindi ko pinapatanggal. Kagaya nitong Gimilina, ito. Gimilina, hindi ko pinapatanggal dahil na siya, yung nakakatulong sa lamig ng panahon. Tsaka yung luya naman, pwede naman siya na hindi masyadong mainit ata. Talagang na may mga kahoy-kahoy, hindi naman tabi-tabi yung mga kahoy, malalayo naman, pero mas maganda yung hindi ipatanggal para may nasisilungan din. May mga falcata din, hindi pa yan pwedeng tanggalin din, hindi pa pwedeng i-harvest. Matatanggal yan oras na ipapa-harvest ko na yung mga yan. Matagal pa, 5 years pa yan, saka yan ma-harvest ng mga kahoy. Yan, yung mga falcata na yan. 5 taon pa yung ko. Yung iba niyan, marami yan, yung iba na
tinanggal ko na dahil nakakasira ng bubong ng bahay. Talagang lulusawin niya yung bubong dahil nag-i-stack dun yung mga dahon. Dati may mga saging din ako dito na tinanim. Saging, gumastos din ako sa saging na lakatan. Pero noong bumaba yung presyo ng saging, napabayaan dahil malulugi kami sa maintenance ng saging dahil masyadong mababa yung presyo. Ngayon, tumaas na ulit. Mini-maintain lang namin, nililinisan lang namin yung mga natira dahil pang sarili na lang, dahil may mga ibon din na alaga. So, ganyan talaga pag nagpa-farm. Yung mga saging na yan, na lang yan, kain-kain na lang, pagkain na lang. Hindi na siya hindi siya pang market. Kahit na abo-abono na lang yung ginagawa. Kasi masyadong maraming lugi sa pag tatanim. Yan, may bunga siya. Pangkain na lang yan. Hindi namin naman tinatanggal dahil mabuti na lang may makakain. Ito. Kagaya itong falcata na to, maha-harvest to 5 years pa. Yan. Gustong-gusto ko dito dahil malapit lang sa bahay. May mga pwede naman kaming taniman doon pa sa mga ilang kilometer dito sa amin, na lupa din namin. Pero malayo, at least to nakafocus dito sa bahay, malapit lang sa bahay, makikita agad. Kaya normal ang pagiging farmer, maraming lusis. Itong mga saging na to, pang kain-kain na lang to, pang sarili na lang to pag mamumunga. Hindi siya pang market. Dahil hindi na talaga to hindi na pang market na klase. Kaya happy farming, magandang buhay. Ayan, tuloy-tuloy ang paglilinis ni Sol. Pag mainit ng panahon, dahil ngayon ang panahon ngayon masyadong mainit. Sinasabihan ko, pag mainit, huwag kang magpainit. Mag-relax ka. Pag hindi na mainit, saka mo ulit ituloy. Ngayon, hindi pa naman masyadong mainit. Yan, tuloy-tuloy siya ng trabaho. Kahit arawan yung tao natin, wag naman natin pahamak na porket buong araw natin sinahuran, kailangan talagang magtrabaho kahit sobrang init na. May responsibilities din tayo sa health nila. Kaya pag once mainit na, pahintuin natin. Dahil isa lang ang buhay. Yung trabaho na yan, pwede yan ituloy bukas. Normal naman yung may sasahuran dahil pinaghirapan niya. Magandang buhay!